So hanggang March kami sa Pilipinas. Arpuche. Oh, same. Ng sari dito sa lugar namin, guys. So tignan natin yung mga binebenta niyang printed sari. Dito yung sasakyan dito and meron nagbebenta ng sari. So tignan natin. Ready-made blouse एक साड़ी करने पे आली वो मस्त आहे कलर आहे मस्त आहे काय लावाल Shopping. Banan ko na sila, guys. Nagsha-shopping pa sila. Since hindi naman... Because she like this, huh? She like this position. Oh, kailan manggay lido? Kailan nga yan? Sack and everything regularly. You have to put this in like biryani or paneer. Other thing you use regularly is this masala. Kitchen King and biryani masala. Like that. Morning everyone. So kagabi, nakarating na si Doc Milan and okay na yung visa niya. Tinanggap na yung mga requirements na kailangan and then kinuha na rin yung passport niya. So sabi nila sa kanya, ibibigay daw nila yung visa after 1 week. So, nakapag-book na rin kami ng plane ticket and meron na kaming scheduled date ng paglipad sa Pilipinas. So, hindi na kami makapaghintay na umalis dito and makita yung family ko sa Pilipinas and makain ko na lahat ng mga gusto ko. So, kasama ko si Doc Milan na aalis and babalik kami after siguro mga 1 or 2 months of vacation. Tignan natin kung ma-extend natin. Pero kailangan namin bumalik before mag 3 months si Mohini Bobby and yung kamag-anak ni Head Kumar, which is si Vipradidi. So let's see if mag-3 months sila ditong susunod na March. So hanggang March kami sa Pilipinas. Tignan natin kung anong date pa. Hindi pa natin sure kung ma-rebook natin yung flight natin if ever na magkaroon tayo ng opportunity para extend yon. Pero balitaan ko kaya for sure. So dito busy na si Mami sa pagluluto. Ay, mukha, banano, Roj. Arpuche. Oh, same. So gumagawa na si Mami dito ng rotli. Let's see kung ano yung ulam natin ngayon. Dal. Ito lang talaga yung nag-iiba. Flour, dana, ane, batana. Batana, ane, flour. So, ayan, iba yung ulam natin ngayon, guys. Hindi siya lady finger and potato. Flour with batana. So, ayan lang. Okay na. Tapos na yung magluto si Mommy. And, Mommy, kilaway gawin tatame? Sarasat. 7:30 siya nagising. So, kami ni Milan, nagising kami ng alas 9 ngayon since napunta nga siya ng Mumbai, di ba? Kung napansin nyo, isang araw lang si Milan nagpunta ng Mumbai. Balikan lang siya. Actually, nagpunta siya kung napansin nyo dun sa first part ng video. Kung napansin nyo dun kahapon, na umalis siya ng gabi dito sa bahay namin. And then, nakarating siya ng Mumbai ng alauna ng gabi and nagstay siya dun sa bahay ni na yung kaibigan nila sa Mumbai. So, meron kasi kaming family friends sa Mumbai. So, kasama niya si Jainik na nagstay doon and umalis sila doon ng alas 12 ng hapon since tapos na nga yung trabaho ng alas 9 ng umaga. So, after nun, nakarating sila sa bahay ng alas 6, alas 7. So, wala silang another stuff na ginawa doon. Just specifically for the visa. And nakakilala si Milan ng agent. So, hindi niya kailangan pang bumalik doon ng another time sa Mumbai para pick upin lang yung passport. So, papadeliver na lang niya dito sa bahay namin. And then, once na nasa kamay na namin yung passport, gora na kami papunta ng Pilipinas. Ako nagutom guys, kaya kumuha ko ng kaunting almond. Since sabi nila, maganda nga daw ito sa buntis. So, ito yung pinapapak ko ngayon and ito yung pinakain ko. And actually, marami kaming stock nito sa bahay since marami kaming mga okasyon and nagbibigay sila ng almond sa amin and bumibili din kami ng napakarami. So, hindi kami nauubusan ng ganito lalo na sa refrigerator. Meron tayong bisita dito, mag-isa siyang tumatawa. Yan na mami, ikla-ikla hasas jo. ते मस्त रमत जन एकली एकली Uy! Bela dada, Saitama Jowa che. Saitama Jowa. Ay, Jowa shusche. Saitama Rama karwano. एकली एकली रमत जन Ekli hasas ji didi.
એકલી હસોસ એકલી બહુ મસ્ત રમત છે. Kung meron nagtitinda ng sari dito sa lugar namin guys, so tignan natin yung mga binebenta niyang printed sari. So lahat ng mga tao dito nagsisipuntahan na. Kemcho, Jay Samnaran. So tignan natin yung mga binebenta nila. Jay Samnaran. Chala Jolo. Dito yung sasakyan dito and meron nagbebenta ng sari. So tignan natin yung mga papakita niyang sari. Jay Samnaran, kami Kemcho ba da? Oh, Sati. Jamin jajo. Chalo. Sari. 10 महिने So they're showing one by one. आता हेवीच छान ता काम दे Akila na rin. जो कलर तो तो बारे પેલી સાડીઓ નહીં લેતા બ્લાઉઝ વાળી રેડીમેડ બ્લાઉઝ વાળી આવે ને एक साड़ी करने पहली तो खबर पड़ जाए Ah, Jordan. રાણી પતંગ વાળું જોયું हाँ सरस से नहीं બોન મારે નહીં હજુ તો कैसे वीडियो कॉल करने आने मोबाइल लेने 2,500. નંબર યાદ છે नंबर बता रहे જોલી Ang dami. नंबर वो है Yan, ganyan sila nag-ano dito guys. Ganyan sila na બીજો કલર બતાવો sa shopping ng mga sari. Mayroong isang lalaking pupunta na nakasasakyan. And then he will be showing every sari that he has. એ કેટલા બહુ મસ્ત છે કલર મસ્ત છે એ કેટલા વાળી Shopping. Iniwanan ko na sila guys, nag-shopping pa sila since hindi naman din ako bibili ng sari. Tinignan ko lang yung mga design na meron sila and pabalik na ako ng bahay. Malapit lang, nandyan lang siya sa katapatan lang halos ng bahay namin. And dumating na din si Doc Milan ngayon. So kasama na yung bata, tignan natin kung inaalagaan ba niya. But you want to drink milk? Oy! Look at the video. You're practicing? You're Look at the video. practicing? Look at the video, Krishnavi. Look How at come into the she is not face. crying? Huh? Eh? Because she like this, huh? She like this position? Let me see. Hiccup siya, hiccup. She is having hiccup from very long time. Pani na eh, No pani. milk. Pani ocho pivai. She is Oh. just 3 months old. You cannot give Milk, water. milk, Joey, milk. Milk jove che me. Dabbo? Kailan manggay lido? Kailan nga yan? 1,500 rupees guys para dito sa box na binili ni mommy. Lalagyan mo ng mga spices. Oo, amo, tubig siya. So, kailan? Kilo siya. Bar? Ek, bedron, charpan, chusat, at no. At siya gali. Barabar. Hate bar siya. So, ito dadalhin ko ito sa Pilipinas guys para hindi ako nahihirapan. So, this is the box. This is 1,500 rupees, Milan? Yes. 12 in 1. Masala box. So, sa dami ng mga masala dito sa India, guys, kailangan nila ng napakaraming box para hindi nila binubuksan lahat ng mga boxes na yan. So, dito, isang lalagyanan na lang yung bubuksan nila. And then, magagamit na nila lahat ng mga spices. So, tinatransfer na ni Mommy itong mga to. And then, ito dadalhin ko sa Pilipinas para hindi ako nahihirapan sa pagluluto. So, ayan, okay na yung mga natin, spices natin. So, iba't ibang mga spices yung nandyan. Tell them what is it inside. Now, this spoon Uh-uh. is for these masalas. Okay? You can use anywhere. Yes, but it will be closed like this. Because this masala is used less than usual. And this one? Regularly, Uh-uh. this one is not being used that much. Uh-uh. Okay? Because it's whole masala. It's not the powder. Yes. Right? Mm-mm. So in biryani and all. They don't use that all the time. Yes, you cannot put in sack and everything regularly. You have to put this in like biryani or paneer sabji. Remember these leaves like that? Yeah. This is taj. It make minty taste. Uh-uh. If you know what, if you have tasted it before. Taj. Taj. I don't know the English term for that, but they keep on reminding me on comment section, but I keep on forgetting about it. This is loving. Uh-uh. You know what is it, right? Yes, yes. Or the, yes, I know.
And this is Murray. 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 Full Murray. Okay. Okay. So this one, we have turmeric powder. Now, name me all the all the masala. Guys, we have turmeric powder over here, chili powder, cumin powder, garam masala, methi, cumin what is it? Rye. Ah, yeah. Rye is mustard seeds. This is cumin seeds. And this one is ajumo. So everything. You know everything already. This is used regularly every day. Every day you have to use this plus salt. But you need more quantity of salt. So we have different storage for like that. Big box. Other thing you use regularly is this masala. Kitchen King and biryani masala. Not biryani, but Kitchen King and the garam masala. Garam masala is inside also. Okay. But this masala you use regular. Other thing you use regularly is this one. Black salt. Black salt. Everything is refill. Everything you can see is refill, guys. We have dal on top also. This different is dal. For putting food. For cooking food. Yes, night food. That's it. And this chaat masala. But chaat masala is different. But it's in here, right? Different set of masala that we don't use all the time. Yeah. Sometimes we use whenever there's rajma chawal, different for specific items. food. Specific food. So Like there's specific like spices for specific this one food. is vinegar. It's Vegchin. no vinegar MSG. flour. Vinegar flour. It's, vinegar flour. Yes, it's just vinegar. It's look like sugar though. It's look like sugar, right? But it's actually vinegar flour. It's if you put only this much in food, it will be sour taste, sour. Yes. Like that. So you can see, guys, Indian spices, they are too much, no? So much. So, it's not for new people. Not for it takes me so much time to memorize all the daily stuff. I don't even memorize everything. Where do you use which masala? Different spices here in India. Chala, let's put this back, and then we'll clean this tomorrow. We'll be using it in the Philippines. It's very classy though. Look. Just have to close it. Finish. Dahil papalapit na nga yung pag-uwi namin sa Pilipinas, marami na rin yung naku-curious sa inyo kung ano nga ba yung kakainin ni Doc Milan doon once na umuwi kami. Sa totoo niyan, guys, last year na umuwi kami ng Pilipinas, nagdala kami ng mga pagkain namin mula dito sa India, tapos niluluto ko sa Pilipinas. Pero meron din kasing nakapagtanong, paano naman po nung nag-aaral siya sa Pampanga or sa Pilipinas? Ano po yung kinakain niya noong mga nag-aaral pa lang siya ng medicine doon? Kasi para sa mga bagong subscriber po natin, nagtatanong kung doktor daw po ba si Milan? Opo, totoo pong doktor si Milan, and hindi lang po Doc Milan ang tawag sa kanya dahil totoo po talaga siyang doktor. So, sa mga laging nakasubaybay sa amin, siguro alam nyo na yan. Pero para sa mga bago po, doktor po yung asawa ko, and nag-aral po siya sa Pilipinas, and dun po kami nagkakilala. So, dahil nga kumakain lang ng gulay yung asawa ko noon sa Pilipinas, meron silang sistema ng tiffin. So, yung mga estudyante na mga Indiano na puro vegetarian, dun sa Philippines, merong sistema ng tiffin kung saan yung isang tao magluluto siya ng food para sa lahat, parang lunchbox, ganun. And then, every day, magbibigay siya ng pagkain sa mga estudyante, and in return, magbabayad yung mga estudyante sa kanila ng monthly, ganun. So, yung kadalasang niluluto sa tiffin, kasi last time, nakita ko kasi nung nagde-date kami ni Milan, nung hindi pa kami mag-asawa, minsan, pinupuntahan ko siya doon sa lugar nila, and minsan pumupunta siya sa lugar namin, and ang kinakain niya usually is mga munggo, kanin, tapos hindi mawawala yung rotli. So, yun yung pagkain ng mga vegetarian. So, kung tatanong nyo kung anong kakainin ni Milan, actually, kumakain naman si Milan ngayon ng paunti-unti ng itlog and ibang mga food, paunti-unti. Pero usually, vegetarian food talaga yung kinakain niya. So, pinagluluto ko siya, nagdadala ako ng mga spices, nagdadala ako ng mga atano, mga ganon. And marunong naman ako magluto ng Indian food. So, there's no problem. Kayang-kaya kong i-handle yung pagkain ni Milan.
So, kung itatanong nyo kung ano yung kakainin niya sa pagdating sa Pilipinas, pagluluto ko po siya and dadalhin ko lahat ng mga ingredients na kakailanganin sa mga putahe na iluluto ko para sa kanya. Since yung mga ingredients lang naman na yun is mga normally lentils, spices, which meron naman na sa Pilipinas and meron kaming naiwan mga spices. So, konti na lang yung dadalhin ko. So, walang magiging problema. And nagdadala nga ako ng iba't ibang mga fina-fry na pagkain, kagaya na lamang nung lumulobong mga parang chichirya, mga ganun. Yung panipuri, kung gusto niya kumain ng panipuri, pagluluto ko siya. So, mga packets naman yun and mabibili naman siya sa mga department stores. So, ayan. Thank you for watching our video. Kung meron kayong mga questions and gusto nyo sagutin ko, comment nyo sa baba and itatopic natin yan sa susunod nating mga videos. Pero for now, hindi na ako makapagantay. Hinihintay na lang namin na dumating yung visa ni Milan since sabi nila 1 week daw darating. And good thing meron siyang nakitang agent doon na siyang magde-deliver ng passport, magpapadala dito para hindi na pumunta and magbiyahe si Doc Milan na naman ng 8 hours. Grabe, sobrang haba. Yung trabaho doon, it only took him 1 hour para matapos yung trabaho. Pero yung biyahe, 16 hours, balikan. So, napakalayo namin sa talaga, sa embassy. So, ayun, buti na lang talaga. Merong naging agent, nakilalang naging agent si Milan. So, ayun, siya yung magde-deliver ng passport and magpapadala dito sa bahay namin. So, thank you for watching guys. See you tomorrow.